Hey guys, so isa sa mga ginagamit kong trading strategy is yung paghahanap ng consolidation, no? So ang ginagawa natin is pinupuntahan natin yung 15-minute time frame tapos tinitingnan natin yung parang flat lang yung takbo ng asset na katulad ng ganito, no? Okay, nakatingin tayo ngayon kay Bitcoin and kung nakikita nyo, hindi siya malikot, no? Hindi siya pataas, hindi siya pababa, pa-sideways lang yung kanyang move, okay? Yan yung tinatawag nating consolidation. And ang ginagawa natin dyan guys is naglalagay tayo ng box, no? So mula dun sa kanyang low, papunta dun sa kanyang high, nagdo-drawing lang tayo ng box na katulad ng ganyan. Tapos, i-extend na natin yan hanggang dun sa current price ng market. Okay, so kung napapansin nyo, nandito lang yung paggalaw ng asset. Nasa loob lang ng consolidation, nasa loob lang ng box, no? Yan yung tawag nating consolidation. Tapos ang ginagawa natin dyan guys, naglalagay lang tayo ng pending order. Okay, so let's say pending buy. Alright, so may color green dyan na linya. Ilagay lang natin dito sa mga levels na yan. Apply buy. There you go. Kung napapansin nyo, gumawa siya ng pending order. Next, lagay na naman tayo ng pending sell. Ayan, may color red na linya. No? Lagay lang natin dito. Tapos apply pending sell. There you go. Okay? So, ang idea kasi nito guys is once ang asset is nag-breakout above the box, no, posibleng magtuloy-tuloy yung pag-akyat niya. Okay? Next, once the asset breaks out below the box, okay, ibig sabihin magtuloy-tuloy pababa yung magiging takbo niya. Okay? So, kumbaga, itong consolidation box na ito, okay, itong flat line na ito, kumbaga undecided pa yung market sa mga panahon na ito, no? Pero kung once na lumabas na siya sa box na yan, paakyat or pababa, magtutuloy-tuloy na yung kanyang magiging takbo. So kung makikita nyo dito, puntahan natin dito guys, ayan no. Cancel na muna natin yung nilagay nating pending, okay? Kasi example lang natin yung kanina. So ito yung naging trade natin kahapon, no. Naglagay tayo ng pending buy sa mga areas na ito. So kung napapansin nyo, nabasag ng presyo yung box, nag-breakout siya sa box. Kaya ang nangyari, lumipad na siya ngayon at nagtuloy-tuloy na dito. So that is why we're currently earning with around $22 na. Okay? So ang gagawin natin ngayon is since we are earning na, i-close na natin yan. Okay? So close wins. There you go. So sir, bakit nag-close ka na? Ang ganda pa nung liparan niya. Okay? So ako kasi guys, hindi ako nanghihinayang sa mga ganyan kasi from time to time, makakahanap ka ng opportunity sa market, no? So, mas maganda nang mag-secure ka ng panalo mo kaysa maging bato pa kung ano yung naging panalo mo, no? So, ganun yung naging trading strategy natin. Ang tawag ko dyan is breakout, no? Breakout strategy. Ulitin natin, maghahanap ka ngayon ng flat line. Yung parang wala masyadong ganap, wala masyadong galawan, okay? Kapag nakahanap ka ng ganun, susukatin mo ngayon mula dun sa low, okay, papunta dun sa kanyang previous high, sukatin mo ng ganyan, ayan. Pwede mo nga isama itong isa ganyan, para nasa loob lang talaga siya ng box, okay. Now, maglagay ka ng pending buy, okay, pending buy dito, ayan, pending buy. Tapos maglagay ka rin ng pending sell dito, okay. 0.01 lots lang yung gamitin nyo. Ayan, apply pending sell. There you go. Okay? So, kapag nabasag ng presyo yan, boom, posibleng kumita ka ng pera dyan. Kapag nabasag ng presyo yung box, posibleng kumita ka rin ng pera dyan. Okay? But again, hindi 100% na may profit itong ganitong strategy, okay? Kasi alam naman natin sa trading na may risk talaga, no? Every trade may risk na kaakibat, okay? So be sure lang na kaya mong tanggapin yung risk na ilalagay mo. Ako kasi ang nilalagay ko dito is 25 lang yung nilalagay kong risk per trade, okay? Tapos $50 naman yung nilalagay kong take profit per trade. So parang 1:2 risk reward ratio, no? So ganun. Alright, so I hope may natutunan kayo.